Hi everyone! Meron akong isi-share. Naiiyak pa rin ako pag naalala ko yung mga hurtful events ko sa Ireland. Kasi wala kasi akong plan B nung pumunta ako doon. So, nung nangyari, yung hindi ko inasahan na mangyari, sobrang sakit kasi I prepared for it. Tsaka sobrang tagal ko kasi siyang inantay. Parang almost more than a year. Tapos the planning was doon na talaga mag-settle, mag-create ng family. Sorry. Parang nakamove naman na ako, pero masakit na rin. Tapos nung bumagsak ako sa exam, I ran out of option para magstay doon, and I opted na to renew my visa kasi feeling ko nasasayangan ako if I renew for another 3 months na I know naman na wala talagang pag-asa na sorry ako Pisha na ma-employ ulit ako as a nurse without me going back to Philippines. So while searching for another options, I tried to search for a job, and luckily when I searched after a week of failing the exam, nung nakuha ko na yung result, so, nakakita ko ng ma-applyan, kaya lang ibang bansa. Ito naman ay sa New Zealand, and I got interviewed after a day, and luckily I passed the interview, and then they had let me sign the contract, and supposedly dapat dun ako manggagaling going to New Zealand, but I opted to go back to Philippines, and sa Philippines na lang manggagaling para malinis yung papers ko sa polo natin. And hindi naman walang nakakaalam, pero yung mga close people lang yung nakakaalam na umuwi ako ng Philippines. I did my medical in St. Luke's and waited for I don't know, yung pinifilm ko to is hindi pa nalalodge yung visa ko, pero tapos na ako ng medical. Babalik na lang ulit ako for UA kasi nagkataon nung nag-medical ako meron ako menses. So bakit ko finalm yung sarili ko ngayon? I don't know. I feel like I had to document my feelings, and tinetest ko siguro yung sarili ko kung iyak pa ba ako. But unfortunately, yes, naiiyak pa rin ako. I don't know. Kasi sakit kasi talaga. I prepared for that exam. Well, nasa Pilipinas lang ako, nagre-review na ako, and nung nasa Ireland ako, halos everyday talaga ako nag-aaral. And gusto ni Rico na gumala kami, pero hindi kami makagala kasi sinasabi ko sa kanya after exam na lang, pag okay na ang lahat. Kasi ang gagala na time namin, i-aaral ko na lang, and the exam is exhausting. So
the exam is exhausting, and alam mo yung feeling na matutulog ka, tapos ang nasa isip ko yung lessons pa rin, and yung mga minemorize ko pa rin. Parang nakahiga lang ako ng maluwang nung after ng exam. Then after ilang days na lumabas yung result, ay maiyak na ako ng iyak. Sobrang sakit talaga nung naalaman ko yung result. First attempt, ang station kasi is 14 stations. So, yung exam kasi sa Ireland is 2 part. So, I passed the theoretical part. And then, the OSCE, 2 attempts lang, pwede ka. So, the first attempt, I failed 9 stations. And tanggap ko yun kasi I focus on skills. I thought I can navigate my learnings to my past learnings and my clinical, my academic learnings based dun sa mga sakit. But then when nung nandun na ako sa exam mismo, hindi pala, mahirap. Hindi pala kasi may criteria na dapat kang sundin. So that I know that I will really fail the first attempt. Pero hindi ko lang sure kung ilang stations. So, in my first attempt, I failed 9 stations. So tanggap ko yun. And then, before my second attempt, 3 weeks yun. So, imagine nyo na lang, before yung second attempt ko, 3 weeks na burden talaga. Sobrang stress. So, before my second attempt, kung ano yung inaral ko nung first attempt ko, triple pa yung ginawa ko nung magsa-second attempt ko kasi nga last attempt na nga siya. So confident ako na papasa na talaga ako kasi during the practical exam, confident ako na nagawa ko lahat, nasabi ko lahat. But then when the result came in, 9 stations ang in-exam ko ulit for the second attempt, I failed 1 station. And it is very hurtful kasi I didn't expect na mag-fail talaga kasi ako. So, sa second attempt, so, sobrang masakit. As in, sobrang masakit. And I know that I really did my best. I just don't know. And then, wala naman ako yung blame. Sarili ko lang. I have nothing to blame. I am the one to blame, so currently I'm in the Philippines, and ngayon naisip ko na lang na baka nag-fail ako sa exam ko sa Ireland, baka hindi talaga ako pang Ireland. So minsan ka na-question mo si God, para bakit mo ba ako pinapunta ng Ireland? Why let me prepare for the longest time and plan my entire life to there? I don't know, minsan ka na-question ko siya. So, pero ngayon, iniisip ko na lang na baka may plano talaga siya. May plano talaga siya kasi hindi naman siguro na ibibigay ito kung wala. And, tatlo kami actually na Pinoy nag-fail sa exam. Second attempt. Sorry. Siguro pag in-upload ko to, NCR na ako. So, to the
people out there who have been struggling like me and nawala na lang pag-asa, know that God will guide you and that hindi niya ibibigay yun kung hindi mo kaya. Imagine, dalawa kami ng jowa ko na nandun. The plan is really in Ireland talaga. Sobrang, ako pa man namili ng bansang yun kasi gusto ko nga siya. And ngayon, iniwan ko siya doon. Kasi hindi naman pwedeng i-give up na yung work ni kasi dahil nag-fail ako. So, he has to continue his life. Even if without me there, physically. So, sa mga people na nagkakaroon ng struggles din like me, know that life must go on. Kung may naiwan ka man, or kung napag-iiwanan ka feeling mo, hindi naman siguro ibibigay ni God yan kung hindi mo kakayanin. And I think He has plans for everything. So, iwala lang. Ako hanggang ngayon, so, nagtitiwala pa rin ako. And to reduce the pain, I surrendered it to God na. So, whatever His plans for me, siya na bahala. Lagi ko na lang sinasabi na kung ano man yung ibibigay mo sa akin, ikaw na bahala. So, siguro by the time na napanood nito ngayon, ano na ako, NCR na ako. Thank you and sorry kung emotional tong video na to. Bye!